Hapon po sa lahat, welcome kayo sa ating gawain. Dito na po tayo sa mga awit 49. Kahangalan ng magtiwala sa kayamanan. Mga awit 49, ang kanyang title ay Kahangalan ang magtiwala sa kayamanan. Isang magandang hapon sa lahat. Ang iyong lingkod, makibigan, ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyo. Makibigan, ito po ang mga awit 49. Kahangalan ang magtiwala sa kayamanan. Awit na kata ng angka ni Kora upang awitin ng punong mang-aawit. Bawat isa ay makinig ang sino paman. Kahit saan naruroon ay makinig ang nilalang. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay malalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po, O Lord, sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob. Dinadalhin po namin ito sa matamis na pangalan na yung anak na si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Dito makibigan, ang instructions po sa atin ay makinig. Sino paman, ano paman ay makinig tayo. So makibigan, sa 5 macro skills, isa sa mga hindi natin tinututukan ay ang listening skills. No? So tayo naman ay may 5 senses plus 1 maging 6 siya dahil mayroong tinatawag na common sense. No? So dito ay instructions ay makinig. So makinig tayo, makibigan. No? Dito sa 2, kahit ikaw ay dakila sa bansa ng ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. So makibigan, ang pakikinig ay isa sa mga the greatest equalizer, no? Kasi mahirap, mayaman, ano pa man tayo, ay pwede po tayo makinig. Maaring tayo ay nakatali or whatsoever, subalit ang ating pakikinig ay hindi mapipigilan. So yan po makibigan, kaya tinawag siyang isa sa mga the great equalizer, no? Na tayo ay tinatawag na matutulungan, no? Na ano man tayo ay mayaman, mahirap, walo pa man, may karapatan tayong makinig. Ito sa 3, itong aking sasabihin, salitang may karunungan, ang isipang ihahayag mahalagang mga bagay, no? So mahalaga, no? So dito ang sabi dito ay makinig dahil mahalaga ang sasabihin, no? Kaya minsan makibigan, ang mga anak ay parang sinasabi sa magulang na parang sirang plaka, no? Kaya alam niyo mga anak, no? Mga anak, tandaan po ninyo na ang inyong mommy o kaya inyong daddy ay palaging binabalik-balik, no? Paulit-ulit ang salita kasi mahalaga, no? Tulad, mag-aral ka ng mabuti, anak. Anak, mag-aral kang mabuti, no? Dahil yan ay, ibig sabihin yan ay mahalaga, kaya binabalik-balik, no? Ganon din po mga kapatid sa ating mga binabasa po ngayon, no? Ito sa number 4 na tayo. Ang pansin ko ay ituon sa bugtong na kasabihan. Sa salim ng aking alpay, ihayag ko ang laman. So, napakaganda, makibigan, na sa magitan ng pakikinig, tayo ay matuto. So, kaya ang sabi rin ay ipangaral ang salita at ang makinig, ang may pandinig ay makinig. So anumang klaseng tao tayo ay makinig.
So ngayon dito sa verse 5, no? So tingnan natin sa verse 5. Verse 5, hindi ako natatakot sa panahon ng panganib. Kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. So dito ang sabi ng ating psalmista, no? Anumang klaseng panahon, no? Hindi siya natatakot. Kahit naglipa na ang makaaway sa palibot. No? So ibig sabihin na full trust siya. Full trust siya sa ating Panginoon. No? Dahil kung tayo ay full trust sa ating Panginoon, napakaganda. Dahil pag tayo may full trust sa ating Panginoon, ibig sabihin tayo ay may takot sa Kanya. At anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. No? So, biro mo yan. No? Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. So, ibig sabihin na hindi basta-basta mga kaibigan pag tayo ay may takot sa ating Panginoon. So, dito ulitin ko ang 5. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib. Kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog sa yaman ay nananalig. Dahilan sa yaman, nila'y tumaas ang pag-iisip. Mga kaibigan, ang isa sa mga description dito ay mayroong daw mga tao, no, na dahil sa kayamanan, sila'y nagmataas. So, ito ang sabi po rito, no? So, dahil sa yaman, tumataas, no? So, hindi tayo dapat tataas, no? Dahil kahit anong yaman natin. So, dito sa 7, hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang nabayarat tubusin sa kamay ng Diyos. No? So, ibig sabihin na ang kaligtasan ay hindi natin pwedeng bilhin. Dahil ang Panginoon ay hari ng mahari, Diyos ng mga Diyos, at Panginoon, at siya ang source ng lahat ng bagay. No? Siya ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Ang ating lakas, sa Kanya galing, anuman mayroon tayo, sa Kanya nang galing. So kaya wala tayong pwede, no? Hindi natin pwede bilhin ang kaligtasan, kaya hindi natin pwede bilhin ang Diyos dahil ang ating lakas ay mula sa Kanya. So mula sa Kanya ang ating lakas, kaya wala tayong magagawa, no? Kung ano man ang gusto Niya. So dito, no, ulitin ko, hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. So ibig sabihin si Lord lang, kasi siya lang ang siya lang ang pwedeng tutubos sa atin. So biro mo yan mga kaibigan, no? Ang ating Kristo pumayag na iwanan ang langit at pumayag na mamatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas po tayo, no? So kaya napakaganda, no, na malaman natin na nagtiis ang ating Panginoon para sa atin. Sa 8, hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Sa 7 yun, sa 8 tayo. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya, hindi sapat. No? So ibig sabihin na gaano man tayo kayaman, hindi po natin kayang tubusin ang ating sarili. Si Lord lang ang pwedeng magtubos sa atin. Siya lang ang pwede. No? Kaya hindi natin kayang tubusin ang sarili natin. Ang bayad ng kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya hindi sapat. Sa 9, upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. No? So, ibig sabihin mga kaibigan, lahat po tayo ay mamamatay. Lahat po tayo ay mamamatay. Hindi kayang bayaran natin para hindi tayo mamatay. No?
So, anuman ang plano ni Lord sa atin, anuman ang kanyang kalooban, ang siyang masusunod, no? Kaya napakaganda, no? Sa 10, alam naman niyang lahat ay mamamatay, kasama ang marunong maging mangmang o pangal. Sa 11, sa lahing nagmamana, yaman nila'y maiiwan, no? So, ang sabi ng aking daddy, no? Sabi niya, wala siyang nagabato sa kalibutan, no? So, buti mo na ibig sabihin na tayo ay mamamatay, no? So, kaya dapat ihanda natin ang ating sarili, no? Na isuko natin sa ating Panginoon ang lahat-lahat sa ating buhay. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, no? So yan mga kaibigan. Sa 11, doon sila mamanahan sa libingan kailan paman, kahit sila ay may lupaing pag-ari nilang tunay, no? So ibig sabihin, ano man yung pag-ari natin, hindi po natin yan madala, no, sa ating kamatayan, no? Kaya si Alexander the Great yung namatay, no? Iniikot yung kanyang bangkay sa ano, no? Sa bayan, at ang kanyang kamay ay pinalabas, na ibig sabihin na wala tayong madadala sa ating kamatayan, no? Kaya yan mga kaibigan, no? Tapos sunod dito, no? Baging sikat man ang tao, hindi maiwasan. Katulad din ng hayop, tiyak siyang mamamatay, no? Kahit anong sikat tayo, no? Kahit anong famous tayo, hindi po natin maiwasan ang kamatayan, no? Kaya lahat tayo ay mamamatay, no? Kaya tayo ay isipin natin, gagawa tayo ng mabuti, at isipin natin na bukas tayo mamamatay na para makagawa tayo ng maganda sa ating kapwa, no? So, yan ang maganda mga kaibigan, no? So, maging sikat man sa 13, masdan ninyo yaong taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay maghawak ng mabuti. Tulad niya'y mga tupa sa patayan, doon hantong. Itong si kamatayan ang kanyang magiging pastol. Ang matuwid magwawagi kapag sumapit ang umaga. Laban doon sa kaaway na ang bangkay ay bulok na, sa daigdig ng mapatay na nalayo sa kanila. Ngunit ako'y ililigtas, hindi ako babayaan. Agawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Di ka dapat magyabang, ang tao man ay yumaman. Lumago man ng lumago iyong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya'y namamatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusob ng papurit nagtagumpay, katulad ng ninuno niya, siya rin ay mamamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Ang tao mang dumakila ay isa ang hantungan. Katulad ng mahayop, tiyak siyang mamamatay. Mga kaibigan, dito sa puntong ito, no, anuman ang ating kalagayan sa buhay, anuman ang estado natin sa buhay, mayaman, sikat, o kung ano paman, lahat po tayo ay mamamatay, no? So, kaya ipaghanda natin ang ating sarili, no, na sa ating kamatayan.
maging kapiling natin ang ating Panginoon. No? So tayo ay ating tanggapin ang ating Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas. Panginoon at ating tagapagligtas. So yan po ang ating gagawin upang makapiling natin ang ating Panginoon sa ating pag-alis dito sa bundong ibabaw na kanyang ginawa. No? At napakapalad natin mga kaibigan dahil nilalang niya po ang lahat bago niya nilalang tayo. Ibig sabihin lahat na kailangan po natin ay kanyang nilalang, no? Kaya napakapalad po tayo ng mga tao, no? So biro mo yan, si Lord mismo ang gumawa ng ating mga needs, no? So yan po mga kaibigan, ang ating Panginoon mismo ang siyang gumawa, no? So dahil walang ibang nag-create ng mga creation dito sa mundong ibabaw kundi ang ating Panginoon lamang. Kaya mga kaibigan, sa paggising po natin sa umaga, huwag natin kalimutang magpasalamat sa ating Poong May Kapal na siya ang source ng lahat ng bagay. Dahil mga kaibigan, anumang busy tayo, parangalan natin ang ating Panginoon. Ating ibigay ang lahat na papuri sa Kanya. Lahat-lahat isuko natin upang itong ating buhay ay magiging kalugod-lugod sa Kanya. Tayo manalangin, Lord, salamat sa iyong salita, O Lord. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. God bless us all.